Mga kwento ni Felmo. Itong mga aswang na naroroon sa unahan, nagsilabasan ng tawagin niyo ng aswang na nasa tindahan. Napapamura si Orlan. Lumalapit kasi ang mga ito. Tinatanaw na ni Orlan noon ang distansya nila mula sa simbahan dahil may mga tao doon. Bukod pa dyan ay may mga sundalo umanong nakatoka. Kagaya ng sinabi noong tindera. Hanggang sa lumapit daw itong aswang na nasa tindahan. Hahawakan sana si Orlan pero tinapik ni Tirso ang kamay nito. Umaatras si Tirso. Etong si Orlan, tinutulak niya. Nagmungkahi si Tirso na tumakbo na daw sila. Ayun, hanggang sa nakarating na sa simbahan pero hindi sila tinigilan ng mga nilalang. Yung mga tao, nagpulasan. Akala kasi may riot noon. Sa tapat ng simbahan ay espasyo pa noon. Doon sila nagtungo kasi nga makikita ni Tirso kung saan manggagaling ang mga nilalang. Kasabay nito ay inaantay daw nila na rumisponde na mga sundalo pero wala. Natahimik ang lugar nung bumungad sila doon. Ultimong yung mga tindahan nagsara. Kaya naman lumaban na sila noon. Yung bawang umano sa bewang nito ni Orlan, pinagbabato niya sa mga aswang. Pero pinagtatawanan lamang sila ng mga ito. Ano daw yung akala sa kanila mga bata? Luma na daw yung bawang. Dati ay naaasiwa sila dito kasi nga sa amoy nito pero sa mga sandaling yon, kahit pa kilawin nila ang buong bawang ay wala umanong mangyayari. Mamamatay na tayo dito, Tirso. Ano na? Nasaan na ba yung inaasahan ko sa'yo? Ang sabi kasi sa akin ni Solina, mas malakas ka pa daw sa akin eh. Tama ka naman dyan. Kanina pa ako nagpapalipad ng pambasag sa kanilang lakas pero hindi umuubra. Wala din tayo sa isang lugar na may ginawang ritual. Nasa teritoryo tayo ng mga aswang. Sige na, tumakbo ka na. Ako na yung bahala dito. Kahit papano may mabuhay man lang sa atin. Naluloko ka na ba? Itong pagpunta ko dito, pagpapatiwakal na nga eh. Kaya kung magpapatiwakal ka, mas magpapatiwakal ako. Huwag ka namang tulak ng tulak. Lalaban ako. Itong lugar ay madilim. Nasa may kalsada lang kasi nga ang ilaw. Mababa ang damo dito. Hanggang paa lang. Basta malawak na espasyo tapos sa unahan, gubat na. At paakyat dun sa bundok. Lumapit si Rigor. Ayon pa dito kung noong unay nakakapanglaban si Orlan. Ngayon ay hindi na. Tsaka kung may karunungan daw ang isa ay wala ding magagawa ito. Nung matansya ni Orlan na maaabot niya kapag sinaksak ng punyal. Sinunggaban niya na si Rigor pero nakailag ito. Sinipa lamang si Orlan. Habang nangyayari naman yun ay mukha daw ni Rigor ay unti-unti nang nagiging aswang. Nagkumpas ng kamay si Tirso. Sabay upo at dakot ng lupa. Sinaboy niya yon kay Rigor. Napaatras daw si Rigor noon. Parang napaso ito. Dumakot pa ng lupa si Tirso. Sinaboy ulit at dito na napaatungal si Rigor. Hindi man kayo karni para lagyan ng rikadong bawang. Pero itong lupa, itong hawak ko ngayon, paniguradong sunog ang balat niyo kapag tinamaan. Paano nasaktan sa lupa, Tirso? Ang tugon ni Tirso, isang mungkahi, na ayon pa dito ay gumuhit sa lupa ng pabilog. Mabilis na gumuhit sa lupa si Orlan. Malaki, pumagit na sila doon. Dito na napagtanto ni Orlan na si Solina at Tirso ay may magkakaparehang karunungan. Umaasa ito sa simbolo. Galit na galit ang mga nilalang. Hindi ito nakakapasok sa bilog na parang bang may kung anong mahiwagang harang na hindi nakikita noon. Tapos ay nasasaktan pa ang mga ito. Ang bilang daw ng mga ito ay ilampas 10 noon. May mga babae,
Nakadapa ang ilan habang ang iba naman ay nakaumang mismo sa harapan nila Orlina. Galit na galit si Digor. Kung nagawa nila umanong maprotekta ng sarili, hindi nila magagawang makalabas. Titingnan daw ni Digor kung sino ang unang susuko nun. Minumura naman ito ni Orlan. Inaamba ng pagsaksak. Manghang-mangha umano si Orlan sa mga puntong ito. Akala niya kasi ay wala ng pag-asa. Yung huling alas na pupunta sila sa matao para hindi lumapit ang nilalang. Hindi yun gumana. Pero ngayon ay harapan ng mga aswang at hindi sila mahamak-hamak nun. Habang nangyayari ang pagdadabog ng mga hayop umano, itong si Tirso ay umupo na talaga ng tuluyan sa lupa. Nakapikit ang mga mata. Ang bilis daw ng pagkibot ng bibig nito at may mga namumutawing kataga. Pero hindi naman maintindihan ni Orlan. Mabilis umano. Sa Bisaya pa ang tawag nito. Kitab-kitab na horem. Orasyong mabilisan at paulit-ulit nun. Hanggang sa hinampas daw ni Tirso ang lupa. Pagkatapos ay tumayo ito at nagwika ng, "Maiinda niyo naman yung sakit eh. Kaya ng katawan niyo. Pero mga hangal lang kayo. Dapat lumapit na kayo kahit pa may bilog. Hindi pa ako tapos sa puder. Kaya maraming salamat at pinatapos niyo ako sa pagsangbit. Dito sa malapit, huwag kayo dyan. Magtitigan tayo dito hanggang umaga. Ikaw ang Digor, di ba? Ngayon sabihin mo ulit sa akin kung sino ang unang susuko. Bakit hindi ka nagsasalita?" "Orlan, ayos na. Huwag ka mag-alala. Malakas ang poder ko. Sing lakas ng poder na ginagawa ni Pastor Peliberto sa isang ritual. Alam mo bang kapag nagtagumpay sa Solina, para na lang mga maliliit na sisiw yung mga yan. Tanggal ang poder at angas sa katawan. Sana nga lang magtagumpay. Mararamdaman ko naman yun eh." Itong mga aswang ay hindi magkawari. Nagkasisihan pa. Sinabi ni Digor na dapat pinatay na lamang kaagad. Pero si Digor din ang nabagsakan ng sisi noon kasi nga ito naman ang sinusunod nila noon sa bawat pag-utos. Kitang-kita ng dalawa na nag-aaway na. May 3 pa nga doon na umalis. Binantaan ni Digor na tatablahin niya kung sino ang tatalikod pero hindi nakinig ang mga yon. Umalis talaga. May mga tao sa kalsada. Sinisipat ang direksyon nila pero wala namang lumapit sa mga ito. Nagtataka nga si Orlan dahil binibida umano ng tendera mga sundalo pero walang rumisponde. Naiisip niya na baka na-assign na sa ibang lugar. Ang sabi ni Tirso, bumagsak na daw ang karga ng kalaban. Walang kamalay-malay ang mga ito. Ang ibig sabihin lang, nagtagumpay si Solina. Napapailing na lamang si Orlan tapos napaluha pa ang mga mata kasi wala naman siyang matibay na tiwala doon. Meron lang sa kanya ay malasakit at syempre itong tinatawag na higugma. Nagkagusto na kasi umano si Orlan. Pasimpleng lumapit si Tirso kay Digor. Habang ito namang si Digor, biglang nag-anyong aswang. Kitang-kita yun ni Orlan. Sabi pa nga ng binata ay wag na lamang daw gawin ang naiisip ni Tirso. Pero sumunggab pa rin ang nilalang. At dito ay walang ano-anong sinalubong yun ng isang malakas na suntok sa mukha. Magkakasunod. At bagsak sa lupa ang inabot ni Digor. Nanlaki ang mga mata ni Orlan. Batid niyang totoo ang mga sinasabi ni Tirso. Kung kaya naman lumabas na din siya sa bilog nun. Tapos hinamo na mga nilalang. Habang nangyayari naman ito, gulat na gulat ang mga nilalang nun. Nagkakatitigan. May nasaan yung tao at may nasaan yung aswang. Itong mga babae ay lumapit kay Orlan na para bang minamaliit pa si Orlan nun gawa ng nakangisi ang mga ito. Wala mang karga si Orlan pero may patalim siyang maaasahan. Basag na ang puder nitong mga kalaban kaya tatablan talaga sila. Sinunggaban niya ang isa sa mga babae. Natulala na lamang ito nang tumarak ng patalim sa dibdib niya. Nilubag ni Orlan ng bronseng punyal. Sinaksak ulit yon. Napaatungal ang nilalang at bumagsak sa lupa.
Nang masilayan ito ng iba pang mga aswang ay napaatras sa mga yon. Lalo na noong sabihin ni Digor na, "Wala na tayong puder. Hindi ko alam pero humina tayo." Matapos makapagsalita ni Digor, tinapakan ni Tirso ang kamay nito at pinagsisipa ang mukha nun. Yung aswang na nasa tindahan kanina, parang susunggab umano pero biglang inambahan ito ni Orlan ng pagsaksak. Nakailag yon. Dumiretso ito sa pagtakbo. "Hayop kang animal ka! Teritoryo mo itong Konsepsyon. Tandaan mo, hahanapin kita!" Habang sinisipa naman ni Tirso ang nilalang, itong si Digor, pinagsasaksak ito ni Orlan sa dibdib. Sabi ng binata ay wag na pakawalan. Ito na yung pagkakataon niya at yun na ang mga sanaling mapapatay niya na talaga ang ubod ng kulit na aswang na yon. Dagdag pa nito ay hustisya na rin umano sa sanggol na kinuha sa sinapupunan ni Amy. May 2 aswang pang natira. Para bang hindi takot na mga ito. Sinabi naman ni Tirso na siya na ang bahala. Napuntahan na lamang ni Orlan si Sulina. Pakiramdam kasi ni Tirso ay nawala din ang presensya ni Sulina noon. Kanina ay meron pero kasabay ng pagkabasag ng poder doon sa mga aswang. Nawala din umano ang aura ng babae. Tumangulang si Orlan. Tumakbo ng mabilis. Hindi siya dumaan sa simbahan. Bagkos sa masukal siya dumiretso. Noong nakarating siya doon sa may kanto kung saan ang isang kalsada, patungo na sa lugar ni Akbo, kalmadong naglakad na lamang si Orlan noon. Humahangos at pasipat-sipat sa bawat gilid. Naalala niya yung nangyaring takbuhan kanina. Nagpapasalamat si Orlan na nakaligtas sila doon at ngayon sila naman ang aarangkada. Habang nangyayari ito ay tinatapik-tapik ni Orlan ng kanyang batok at madiin ang pag-uusal ng mga pagkaing dasal. Dura din sa hangin at muling tapik sa batok noon. Pero wala talaga. Hindi daw umiinit ang mutyang nakabaon sa batok noon. Yung mutya ng bigas. May narinig siyang alingas-ngas. Parang may naglalakad sa may gilid lang ng daanan. Pero sa kabilang parte ng kalsada ito. Maiging minatyagan ni Orlan dahil alam niyang aswang ito. Hanggang sa mahigpit niyang hinawakan ng patalim. Tumawid siya noon at hinagilap ang nilalang. Pumasok ito sa kakahuyan. May banaag pero kakarampot lang. "Kapag nakita kita, huling gabi mo na to." Saad niya nun. Gumilid sa isang puno. Pinakinggan ang mga alingas-ngas. Hanggang sa narinig niya na naman yung tila may naglalakad. Alam niya na kung saang direksyon. Nasa unahan. May imahe umano ng tao na gumagapang sa damuhan. "Walang iya kang animal ka. Gagapang-gapang ka pa. Yari ka ngayon kapag lumapit ka sa akin." Patungo kasi sa kanya yon. Inantay niya ito. Napapansin niya ang pagkahawi-hawi ng mga damo. Malapit na. Mga ilang dipa na lang yon. Hanggang sa noong tingin niya ay masusunggaban niya ito ay mabilis siyang lumundag pero bigla siyang sinalubong sabay hatak pa ibaba nun. Sobrang bilis ng pangyayari. Nakapang-ibabaw na ang kung sinong tao na hindi niya matukoy dahil nga madilim. Nakahawak yun ng mahigpit sa kanyang kamay. Tapos itong balakang naroroon sa may ibaba ng kanyang pusod. Basta, nakapatong. Hanggang sa ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata. Nang maamoy niya ang pamilyar na samyo. Tinitigan niya maigi ang mukha kasi parang si Sulina. Iyon, niyakap siya nito ng mahigpit. Tumabon talaga ang buhok sa kanyang mukha nun. Sinabihan siya ni Sulina na huwag gagalaw. Manatili lamang umanong nakayakap. Si Akbo umano. Isang aswang. Isang mabangis na aswang na gabunan. Naroroon umano ito sa may bandang itaas ng puno noon. Si Sulina nga. Para na umanong hinahalay siya nito kasi nga diin na diin talaga.
Hindi takot ang nararamdaman ni Orlan sa kabila ng narinig niya sa babae. Bagkos kilabot ng mula sa kanyang alam niyo na. Nakatihaya kasi noon si Orlan at nakataob naman sa kanya si Solina nang hindi man lang gumagalaw. Hinayaan lang ni Orlan. Mabango umano ang leg nito. Paano naging aswang yan? Teka, ibaba mo naman konti yung balakang mo. Naiipit eh. Sinita siya ni Solina. Huwag maingay. Pati ang samyo ng bibig, maaamoy niya. Kalmahan lang umano. Ayon naman kay Solina ay hindi niya rin umano alam kung paanong nagkaganon. Basta noong magpakawala siya ng isang malakas na parusa, nakita niyang nagbago ang anyo nun. At dahil dito'y nawala ang poder sa paligid. Ang poder ng isang albularyo ay nabasag. Hindi dahil kay Solina, kundi dahil sa pagbabagong anyo umano ng matandang albularyo. Dagdag ni Solina, gumawa siya ng isang ritual nang hindi siya mapinsala ng talandrong pakakawala ni Akbo. Nagtagisan daw sila ng orasyon pero bumabalik sa kalaban ng sariling orasyon dahil sa ritual ni Solina. Lumabas daw ng bahay si Akbo. Hinanap siya kung saan. Nakita siya nito pero hindi makalapit-lapit. Inis na inis daw yun tapos dito na nagbitaw ng malakas na parusa si Solina. Pero yun na nga. Hindi niya lubos mapagtanto na bigla na lang naging aswang sa harapan niya. Oo at nawala ang poder sa paligid, pero hindi naman tinatablan ng orasyon ng isang gabunan. Kahit anong gawin ni Solina, hindi niya napigilan pa. Ultimong yung ritual na nagawang pasukin nito. Kaya naman tumakbo na lamang si Solina. Tapos nagtago. Kasabay naman noon ang pagtago din ng kanyang presensya. Pero ano ba itong nangyari at naging pabigat pa gawa ng dumating si Orlan? Malay ko ba? Hindi ko naman alam eh. Akala ko nga patay ka na kasi nga nawala daw yung presensya mo. Ayun pala tinago mo lang. Kulang na lang una at banig isang kuwan na to eh. Walang hiya naman yan. Luwagan mo yung konti. Sinabihan siya ni Solina na wala umanong sa bulag itong si Orlan. Kapag kumalas si Solina, sabay-sabay silang mamamatay. Nasa itaas na umano mismo nila itong si Akbo. Paano ko makikita ay nakatabo naman yung buhok mo? Sandali lang, ayun. Ang bango mo? Ay, nako. Napaudlot ang kung anong pagmumuni-muni ni Orlan noon. Nakita niya ang kakaibang wangis ng aswang na nasa itaas mismo ng puno. Napakalaki. Para bang aso na may katawang tao. Napakakapal umano ng mga balahibo. Nagpapalinga-linga umano ito. Yun pa lamang ang unang beses na makakita ni Orlan ng gabunang puro. Umiiral pa pala ang mga yun sa mga panahong yon. Hindi gumalaw ang dalawa. Ingat na ingat si Orlan. Kahit pa kinakagat na umano siya ng mga langgam ay baliwala yon. Ang problema, hindi umalis ang aswang. Mahinang sinabi ni Orlan na kanina pa umano nasa itaas ng puno. Ayon naman kay Solina, may pagdududa ang aswang kasi nga nakakaamoy ng tao. Lalo na kahit anong gawin ni Solina, may sisingaw pa rin na samyo sa katawan ni Orlan. Huwag lang umanong gumalaw. Mantakin yung madaling araw na lang ay hindi pa umaalis ito. Itong si Solina ay nakatulog na lamang dito sa dibdib ni Orlan. Sobrang bigat na umano, pero tinitiis ni Orlan yon. Hanggang sa umalis na ang nilalang. Dito pa nakaramdam ng gaan ng loob si Orlan pero sa mga puntong yon, malapit na ring sumilang ang araw. Doon din niya naramdaman ng matinding pagkapagod na hindi niya namalayang nakaidlip na pala siya noon. Nagising ang dalawa nang tamaan na ng liwanag. Para bang nagkakulatan pa tapos sinampal ni Solina si Orlan. Rico, anong nangyayari sa'yo? Ba't ka nananampal? Walang hiya ka, manyak ka. Damang-dama ko yung ano mo kagabi. Hindi ko lang pinupuna kasi nga nasa bingit tayo ng kamatayan. Ngayon ko lang nalaman na manyakol ka. Masasadya ba yun? Babae ka't lalaki ako.
Hindi may iwasan yun, ano ka ba? Mabuti nga't niyakap pa rin kita kahit pa nakatulog ka na eh. Kung hindi pa malamang gugulong ka at mag-uunat sa katawan mo. Pero goods yun kasi nga gusto ko din naman eh. Mananampal ka na naman eh. Aminin mo, diskarte mo din yun para makapanglamang sa akin oh. Pwede naman siguro nakatagilid lang pero yung forma mo parang hahalayin mo ako eh. Tama naman di ba? Hindi na nagsalita pa si Solina. Nakatanaw ito sa direksyon ng bahay ni Akbo. Hindi naman pinuna ni Orlan yon. Inaantay niyang magdesisyon ito. Aminado naman siya noong may pinaplano ang babae. Napakaseryoso na mukha hanggang sa naglakad daw yon. Hindi kumibo, ni hindi man nang nag-abiso na sumunod si Orlan. Sinita niya ito at sinabing wag muna. Pero hindi siya pinapansin. Sumunod na lamang ang binata. Sa kakahuyan sila dumadaan. Yung kalsada ay nakikita nila pero hindi klaro. Liblib ang parting ito. Napapadaan sila sa ilang mga bahay. Maging yung tindahan na nakita ni Orlan ng magpahabol sa mga aswang, napadaan sila sa likod nito. Malayo ang kinaroroonan. Hanggang sa huminto na si Solina. Tapos ay nakatitig ito sa isang bahay doon. Maraming mga puno ng mangga dito. May mga saging at sa unahan, korte na ng bola. Kumbaga, ito na yung basketball court na nisilayan ni Orlan kagabi. May taong nakatambay doon. Nakikita niya rin ang kamalig sa tabi ng daanan. Mula sa kamalig, malayo pa palang bahay. Nasa looban daw kasi ito at namumukod tangi yon. Malaki ang bahay. Bungalow na malapad. Malawak ang espasyo sa paligid. May mga kung anong nakalagay na tela sa bakod. Alam ni Orlan kung para saan ang mga yon. Puder na sinamahan ng patibong. Malaking katanungan na lamang kung saan banda ang ritual. Gusto niyang tanungin kaso nakasimangot kasi ang mukha ng dalaga. Basta't inantay niya na lang. Hanggang sa magwika ito ng wala umano doon si Akbo. Walang tao sa bahay. At sinabihan siya ni Solina na wag aalis. Matapos makapagsalita ay umabante ng lakad itong dalaga palapit sa bahay. Hindi nakaatim si Orlan. Sumunod ito sa kabila ng mga sinabi ni Solina. Nagtungo ang babae sa may likuran hanggang masidlang na animoy kinikilatis maiki ang bahay. Kumpirmado. Wala nga. Wala din ang bakas. Walang poder. Malinis sa karunungan ang lugar. Nakapagtataka umano. Kagabi pa lamang ay nakakatakot ang poder dito. Hindi umano magawang mabasag ni Solina. Pero lumabas siya ng kusa ng magkaroon ng salita ng karunungan. San ka ba banda kagabi? San ka nakikipagsubukan? Tanong ni Orlan. Sabi naman ni Solina, sumunod daw sa kanya ang lalaki. Naglakad ito patungo sa may kakahuyan. Tapos ay umakyat ng burol. Dito ay nasilayan ni Solina ang parang katulad ng ginawa ni Mang Peliberto. Kung sakaling nakipagsubukan si Akbo doon sa may bahay nila Orlan, matatalo pala si Akbo. Kaya pala noong makabasag ng karga, lalo na kay Orlan noon. Sumibat na ito kaagad gawa ng alam noon ang sitwasyon. Mautak. Sa makatwid, mas malakas pala doon si Solina. Ang lamang-lamang ni Akbo kapag nasaan yung gabunan. Dagdag pa nun, hindi nalalayo sa lugar si Akbo. Natitiyak siyang pagkagat ng dilim ay magpapakita ito. Pero bago umano mangyari yon ay dapat nilang mahagilap ang kalaban habang may araw pa. Maya-maya dumating si Tirso. Nakangisi, natutuwa nang makita si Solina. Nagpasalamat pa ito dahil nabasag umano ni Solina ang poder ng mga aswang. Ipanaliwanag naman ni Solina ang lahat noon. Ganun ba? Gabunan ka mo? Purong gabunan? Buhay pa sila? Kaya pala ito yung nagmamaniobra sa mga aswang kasi nga aswang din yung hayop na yun, no? Wika ni Tirso. Inulit na Solina ang mungkahi na hanapin si Akbo. Nagkasundo naman silang tatlo.
Pero napapansin noon ni Tirso na para bang nagkakaasiwaan sa isa't isa si Orlan at Solina. Imbis na matuwa dahil mga buhay pa, parang galit sa isa't isa. Maiya ka ba namang habang inaalalayan ni Orlan si Solina pakit ng bundok bigla na lang tinapik ang kamay ni Orlan kung kaya naman nasubsob talaga yung mukha ng binata sa lupa. Ni hindi man lang yung tinulungan ni Solina para makabangon. Pinandilatan pa ng mga mata. Sandali, ba't parang magkagalit kayo? Hindi ba dapat matuwa kayo dahil nga mga buhay pa? Ano bang nangyari sa inyo? Maglinawan nga tayo kasi baka ito pa yung dahilan para mapahamak tayo Ito kasing si Solina, Tirso. Niligtas niya ako kagabi. Parang superhero. Pumatong sa akin para maitago lang yung presensya ko sa kontra sa gabunan. Kasalanan ko bang uminit yung katawan ko? Maanyak daw ako. Sinampal ako na hindi ko man lang nahanapan ng hustisya. Sus Mariosep, yun lang ba? Malalaki na kayo. Ikaw Solina, yung pagkasuplada mo dati ko pa alam yan Kapag may natitipuhan kang lalaki, galit yung pinapakita mo dito. Pero baliktad naman yung loob-loob mo. Oh, ba't ka tumititig? Hindi ba totoo naman? May gusto ka dito kay Bansot. Kung sa bagay, hindi ka naman magmamalasakit kung wala Para bang manununtok na umano si Solina nun. Pinapanigan ni Tirso si Orlan. Bumuntong hininga ang babae tapos hindi na nagsalita pa. Kinindatan naman ni Tirso si Orlan. Habang ang binata noon ay yumuko na lang. Gawa ng nakatitig sa kanya si Solina. Naghiwalay sila nang makarating sa itaas ng bundok. Malapit na ito sa hiking place, Sir Seth. Malakas daw ang presensya doon ng gabunan. Damang-dama ito ni Solina. Marahil ay sumisilong lamang si Akbo. Nagpapahinga at inaantay na namang gumabi. Wala namang ibang sandata si Akbo kung hindi ang katauhan nito sa pagiging aswang. Dahil ang karunungan nito, nauungusan daw ni Solina. Sa timog si Orlan. Kumbaga parang pabalik-balik ito sa may sentro. Sa hilaga naman si Tirso. At si Solina sa kanluran. Mahinang lakad lang tapos masid-masid nun. Nagtatayugan ng mga puno dito. Klase-klase. May nara, lawaan at mulave. May rubber tree pa nga umano tapos matatayog na buli. Etong ginagawa ni Orlan bagamat patimog siya pero kumakabig patungong kanluran. Kinakabahan kasi siya nun. Hindi niya alam kung malakas ba ang gabunan sa araw. Wala pa namang sinabi sa kanya itong si Solina. Napakakipot ng landas. Uhaw na uhaw ang binata. Isabay pa dyan ang matinding gutom. Para bang gusto niya noong magpahinga. Pero nakakahiya namang isipin dahil yung mga kasama niya ay ganun din. Parehas lamang sila ng sitwasyon. Hanggang sa hindi malamang dahilan. Nakita ni Orlan si Solina. Nasa dalisdis ito ng bundok sa kabilang parte. Magkakatapat na bundok ang kinaroroonan nila. Minamasdan ni Orlan ang babae. Hanggang sa bigla daw itong tumakbo ng mabilis at nakita niyang may humahabol. Kung kaya naman dali-daling tinungo yun ni Orlan. Para umanong mawawalan siya ng balanse noon kasi nga pababa ang lugar. Nakarating siya sa ibaba. At dito ay bumungad kay Orlan, si Akbo. Nakapatong sa isang malaking bato sa gitna ng walog. Sangi po itong walog na ito. Paanan ng dalawang bundok na kung saan kapag umulan, bumabaha. Nakatitig lang sa kanya si Akbo na para bang nagulat. Hanggang sa tumayo yun at lumundag sa lupa. Napapamura si Orlan. Bakit doon pa nagtago si Akbo at siya pa talaga ang makakaakto nito na wala siyang kargang dasal sa katawan? Pero wala na Naroroon na. Iniisip niya noon na baka ibang aswang ang humahabol kay Solina. Ngumisi si Akbo. Pinapagpag pa nito ang tiyan na may maraming dumi. Abay, akalain mo nga namang hindi ko na pala kinakailangan pang hanapin kayo. Kusa na kayong lumalapit. Tapos ikaw pa talagang nauna. Kamusta? Natatandaan mo ba yung matandang nakipagsubukan sa'yo dati? Kapatid ko yon. At alam mo bang naririto din siya?
Wika ni Akbo. Itong sinasabing kapatid ay walang iba, kundi si Manong Didong. Gulat na gulat si Orlan. Kaya pala nakakaramdam siya ng aswang doon pero nawawala-wala kaagad ito. Kung sakali palang nangyari ang subukan sa gabi, lagot siya nun. Nagpatuloy sa pagsasalita si Akbo. Yung kapatid niya ay nasa itaas. Magkakasubukan daw ulit pero hindi katulad ng dati dahil ang lugar na ito ay pabor sa kanila. Lumapit si Akbo sa kanya. Umaatras naman si Orlan. Sabi pa ng binata ay wag lalapit itong si Akbo dahil kapag nangyari yon, itatarak niya sa dibdib nito ang dala niyang patalim. Hindi pa naman umano nagiging aswang ang gabunan sa araw. Yun ang akala mo. Hindi ako nakakapagpalit anyo pero mas malakas pa rin ako sa iyo, Dong. Sinunggaban nito si Orlan. At itong pagsunggap na ito ay hindi hamak na nakakabigla kasi nga napakalakas nun. Sumalampak si Orlan sa adobing pader. Napasukan ng dugo. Sinundan pa ng isang hampas sa mukha kung kaya daw noon ay nawalan ng malay ito. Sobrang bilis ng pangyayari. Nakamulatan niya na lamang ang sarili na nakasubsob ang mukha. Nakapatiwarik talaga ito. At doon pa din siya sa kung saan sumalampak. Marahang inangat ni Orlan ang katawan pero wala na si Akbo. Nakita niya ang damit ni Tirso. Naroroon mismo sa kanyang harapan. Punit ito at tingin niya ay naabutan siya ni Tirso noon. Dahan-dahang gumapang si Orlan. Pag-angat niya ng tingin sa kalangitan ay hindi pa mataas ang araw. Ibig sabihin ay saglit lamang siyang nahimatay. Hindi niya raw kayang makatayo. Kapag sinusubukan niya ay para umanong may tumutusok sa kanyang tadyang. Para siyang nabalian. Doon daw banda sa may iba ng kaliwang kilikili niya. Nakita niyang nagkahawi-hawi umano ang mga damo sa gitna ng sangi. Bali din yung kahoy na nasa tabi ng batong pinagpatungan ni Akbo. Napapatanong siya sa sarili sa kung ano na kaya ang nangyari. Hanggang sa biglang dumating si Solina. Inalalayan siya nito at napasigaw talaga si Orlan dahil nga sobrang sakit daw ng tagiliran niya. Nagtanong siya kung saan si Tirso. Ang sabi ni Solina ay pinagtutulungan daw ng dalawang gabunan. Mabuti at nasaan yung tao pa mga ito. Bagamat ganun pa rin ang lakas pero hindi nakakapinsala buhat nang hindi matutulis ang kuko at ngipin. Singlakas lang sila ni Tirso noon. Nasaan nga? Hindi mo naman sinasabi kung nasaan banda eh. Hindi ko matukoy kung saan. Sana hindi umabot sa punto na maipit si Tirso. Si tatay kakarating lang. Kasama niya yung kapatid mong babae. Nasaan na sila ngayon? Naroroon sa ginawa ko ritual. Takang-taka si Orlan kung bakit sumama pa itong si Carmina. Nung bumungad na sila doon sa ginawa ni Solina na ritual, naroroon nga ito. Kasama si Tani. Sinalubong umano siya nito at dinala doon malapit sa bahay ni Akbo. May kamalig kasi doon sa may bandang likuran. Bukod doon sa may kalsada banda. Nakabuntot si Carmina. May bitbit na tubig. Pagkalapag kay Orlan sa papag ng kamalig na ito ay lumaklak siya ng tubig noon dahil uhaw na uhaw pero pinagalitan niya si Carmina. Sabi ng binata pabigat lang umano ito. Idagdag pa si Tani na walang alam kung hindi ang matulog at kumain. Tinuruan kami ni Mang Piliberto kuya, mga ritual. Kinakailangan niya kasi ng katuwang para mabuo yung sinasabi niyang isang pangkalahatang proteksyon eh. Dama daw ni Mang Piliberto ang kalagayan niyo eh. Nakikita niya sa pangitain. Kaya sumunod kami. Nakakamangha siya kuya. Natunto niya kayo. Nagpatuloy sa pagsasalaysay si Carmina. Tapos na daw ang ritual. 4 ang kinakailangang katuwang. Ika-4 kanina si Solina. Ang mangyayari ay mamamatay daw lahat ng kampo ng dilim sa lugar. Ultimong mga lamang lupa. Basta alagad ng dilim ay patay ito. Tumango na lang si Orlan. Wala naman siya magagawa noon eh. Kung may dahilan pala ang presensya ng kapatid ay ayos lang. Si Solina ay nakatingin sa kanya habang nasa itaas ng burol. Lumuluha ang mga mata, Sir Seth.
Yumuko yung bigla tapos pinahiran daw ng kamay ang mga mata. Naiisip ni Orlan kung bakit. Hindi kaya patay na si Tirso. Pero, ayun, dumating daw itong si Tirso. Dala ang tangan ni Akbo. Isang uri ng kwintas ito na pagmamay-ari ng gabunan para maghilom kaagad ang mga sugat. Pero sa kabila ng lahat, bakit nga ba niya nakitang umiiyak si Solina? Hanggang sa nagsalita na si Carmina noon. Kanina pa daw ito umiiyak. Nakita kasi ni Solina ang nangyari sa kanya. Pero naroroon na ang tatay ng dalaga at kinakailangan siya nito sa isang proseso. Balikan na lamang daw si Orlan. Wala naman na daw ito eh. Patay na. Nagulat nga ako kuya dahil buhay ka pala eh. Yan ang dahilan kung bakit nag-iiyak yan. Trip ka niya kuya. Mahal ka niya. Napangisi na lamang si Orlan sabay buntong hininga. Humiga ito ng maayos sa papag at tinitigan ng nakakasilaw na kalangitan. Hindi magkawari ang kanyang damdamin noon. Hindi niya namalayan na nasa tabi niya si Solina. Akala niya si Carmina ang nagubad sa kanyang damit pero paglingon niya, ang dalaga pala. Sinabihan siyang huwag gagalaw. Dapat kasi tumakbo na lamang ito. Siya nga umanong may tanga na tumakbo. Hindi naman kasi umano nakakahabol yung mga aswang na yon. Hindi niya rin akalain na kapatid ito ni Akbo, yung nakasubukan nito ni Orlan. Nakita ni Solina na may bali nga itong si Orlan. At buong akala niya nga kasi umano, patay na ito. Hindi kumibo si Orlan. Damang-daman niya man yung pagmamalasakit ng dalaga. Wala na doon si Carmina ng mga panahon na ito. Sa tabi ito ni Mang Filiberto kasama si Tania Tirso. Pinahiran siya ng basang tela. Ilang mga sandali ay pinakain siya ng babae. May baon kasing pagkain itong sila Carmina. Puso na may kasamang inihaw. Habang sinusubuan ng pagkain na hindi siya makatitig kay Solina. Kain lamang siya ng kain kahit sobrang sakit ng katawan niya. Kinamusta siya ni Solina noon. Nahihirapan akong huminga. Parang hindi ata kakayanin kanina ng katawan ko. Siguro nagkaroon lang ako ng pagkakataon para masilahin kang muli. Binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na malaman na mahal mo pala ako. Ngumiti si Solina imbis na magalit. Napaluwa pa nga umano ang mga mata. Tumalikod yun kasi nga parang nahihiya nun. Akala daw ni Solina ay iiwan na siya ni Orlan. Na makita niyang gumagapang ito. Nagpasalamat ito na buhay pa. Wala na umano si Akbo. Pinatay na. Si Mang Didong na lamang umano ang inaantay ni Tirso. Kasi nga maya-maya lang ay lilitaw yon. Magmamakaawa na itigil na ang ginawang pagpuksa sa kanila ni Tatay Filiberto. Maraming sinabi si Solina. Lahat ng mga namutawi sa bibig ay napuno ng pag-asa noon. Yung tipong malapit na sila umanong manalo. Napatango si Orlan. Sobrang saya niya. Hindi nga lang siya makatawa gawa ng masakit ang tagiliran ng binata. Hindi na siya iniwan doon ni Solina sa may kamalig. Wala naman ang manong gagawin ito kung hindi ang alagaan na lamang si Orlan. Baka mamayang gabi, uuwi na sila. Kinahapunan ay nagpakita si Mang Didong. Nagmamakaawa. Wala naman daw siyang kaalam-alam na si Orlan na makakalaban. Hinimok lamang daw siya ng kapatid niya at nagulat na lamang siya nang makita niya si Solina. Pero hindi pinalampas ni Mang Filiberto. Ang sabi ng mama, bakit daw hinabol si Solina at pinagtulungan si Tirso kung wala pang motibo? Dapat hindi na ito nakikipagtulungan pa sa kapatid, di ba? Mamamatay si Mang Didong sa ayaw at gusto nito. Umalis si Mang Didong. Bagsak ang balikat. Nakakaawa man namanong tingnan. Pero tama lang ang sinabi ni Mang Filiberto. Hindi biro ang mga pinagdaanan nila. At kapag binuhay itong si Mang Didong, malamang ay hindi matatapos ang kanilang subok. Mas magiging malala pa ito, lalo't malawak ang saklaw ni Mang Didong. Hindi ito yung tipong hindi kilala, kundi maraming tumitingala sa kanya na may mga karunungan.
Lumapit si Mang Piliberto kay Orlan. Tinitigan lamang siya nito tapos ilang mga sandali ay nagwika ang matanda na uuwi na sila mamaya. May gagawin pa daw si Mang Piliberto. Magantay lang. Binura ni Mang Piliberto ang ritual sa lupa. Tinulungan siya ni Tirso. Tapos nilisan kaagad ang lugar nun. Gabi na pero may nasakyan naman silang habal. Tumambay sila noon sa may kalamba kasi nga ipinagamot si Orlan. Nilagnat ito tapos namumutla. Akala nga ni Solina ay mamamatay na yon kasi nga ang lalim na ng paghinga. Malaki kasi ang pinsala sa loob ng katawan ni Orlan. Bukod sa bali ay may mga internal bleeding. Dulot ito nang sumalampak ng malakas si Orlan sa pader na adobe. 4 na araw silang naroroon. Hindi naman nababala ang grupo sa mga labing naiwan sa konsepsyon kasi nga kukunin din ito ng kauring aswang. Hindi hinahayaan ng aswang ang kapwa-aswang na masilayan ng mga tao na nasa ganong estado, lalo pat ang labi ay nasa anyo talaga ng aswang nun. Ito ay mag-uudyok sa isang lugar na maging alerto sa kanila. Maliban na lang kay Akbo, gawa ng bihira lang naman ang gabunan. Pero kapag inilayo ito ni Mang Didong, malamang ay maitatago din ang pagkamatay nun. Pero yun nga'y mamamatay din si Mang Didong. Sino ba naman ang mag-aakala ng mga gabunan pa lamang ngayon? Ang sa pagkakaalam kasi ng karamihan, kubot lang ang pwede. Pero bakit may gabunan? Siguro ay mga dibino ang mga ito kaya pwede maging albularyo. Yung tipong may kakayahan ng humawak ng mga buhay na salita sa pagkasilang pa lang. Sa kabila ng lahat, naging maayos ang pag-uwi nila noong gumaling na si Orlan sa lagnat. Siyempre, 2 buwang hindi nakatayo kasi nga may balot ang katawan para sa balingtadyang. Ano pa ba ang susunod, di ba? Siyempre, nagkamabutihan si Solina at Orlan. Kinasal nga kaagad matapos lang ng 3 buwan nabuntis. Kaya ipinakasalat ito na ang naging bunga. Kami ng mga kapatid ko. Mabalikan natin ang karunungan ni Orlan. Bumalik ang bisa ng kanyang mutya ng bigas. Pero 2 taon niyang pinagtiyagaan para buhayin muli ito. Sa loob naman ng mahabang panahon na yon ay walang gambala ng kung sino ang dumating. Ultimo nga mga sumusubok ay wala. Dahil alam ng mga tao kung ano ang kalidad ni Orlan. Lalo pa at nakapangasawa pa talaga ito ng albularyang taga Negros.